Ikapitong kabanata ng Violets Are Blue. Hindi malaman ni Edmond kung paano magre-react sa realisasyong iyon. Hindi naman naikaila sa mami niya ang sanhi ng pagmaang at pagtitiimbagang ng binata. Now you know, anito sa kanya. Tiningnan lang ni Edmond ang ina. Anito, tutulungan mo pa rin si Suzette kahit masigasig ang pag-oo ni Edmond. Napakalaking halaga ang kailangan niya, Edmond. Anito. Sumailalim na siya sa 2 surgeries, but she needs 1 more surgery to fully excise the tumor in her brain. Ani Edmond. May mga iniwang property si Daddy. Kahit yun lang bahay sa Ayala Alabang ang ibenta ko. Iyo yun, Edmond, sabi ng mami niya. Paano ka kung ipagbibili mo yun para kay Suzette? I'm doing very well in my career, ani Edmond. Sigurado ang finances ko at kinabukasan. Besides, may karapatan ka sa mga iniwan ni Dad. You can have it all pagkasettle ng properties na iyon. Nangilid ang luha ni Monette. Anito. May medical insurance si Suzette, pero hindi yun covered ang ganitong sakit. Naibenta na rin namin ni Sandro ang lahat ng pundar namin dito. Tumigil din ako sa trabaho para maasikaso siya. Sumulyap ito sa puntong iyon sa unconscious na bunso na kung ano-anong instrumento at intravenous needles ang nakakabit sa katawan. Maya-maya'y bumaling uli si Monette sa binata. Anito, thank you for your generosity, anak. Hindi sumagot si Edmond. Nakatitig din siya kay Suzette. Kahit siguro bato ang puso niya, tiyak na matutunaw sa kalunos-lunos niyong itsura. Alam mo bang isang dahilan yan? Sabi ng mami niya kapag kuwan. Kaya nagpasya kami ni Sandro na umalis na sa Monte Vista. Dahil mabubuko na kayo. Pauyam na pakli ni Edmond. Anak, sabi ni Monette, alam kong walang kapatawaran ang ginawa ko. Namin ni Sandro. I would not even dare ask for your forgiveness. Ang gusto ko lang pangunawa. Krimen ba ang magmahal kahit nakatali na ako sa lalaking akala ko'y siya ng lahat-lahat sa buhay ko? No, dagling dugtong ni Monette sa sinasabi niya. Don't answer that, Edmond. It's a crazy question, I know. Pero ibig kong malaman mo, anak, kahit hindi mo ako kayang unawain, na hindi ko pinagsisisihan ng desisyon kong magsama kami ni Sandro. My only regret in life is that I abandoned you. Habang buhay kong dadalhin iyon dito, anak. Nakatapat sa dibdib ni Monette ang kanyang palad. Ayaw tingnan ni Edmond ang mami niya. Kay Suzette, nakatutok ang mga mata ng binata. Patuloy ng mami niya. At pakiusap ko lang, Edmond, huwag mong isiping I loved you less dahil iniwan kita sa daddy mo. Kung posible lang, talagang isasama rin kita. Pero may isip ka na noon, Edmond. Mas lalo mo akong kasusuklaman kapag inalayo kita sa daddy mo na alam kong mahal na mahal ka at pinisan kita sa amin ng daddy ni Michelle. You broke 2 families. Mahina ang tinig ni Edmond, ngunit hindi maikakaila ang talim doon.
ours and Michelle's families. Nag-unahang pumatak ang masaganang luha mula sa mga mata ni Monette. Nito, palagay mo ba, nagkaroon ako ng kahit isang panatag na gabi ng pagtulog dahil sa isiping iyon? I bet not. Hindi nawawala ang contempt sa tono ni Edmond. At itong mga nangyayari ngayon sa buhay ko, Edmond, patuloy ng mami niya. Alam kong parusa ito sa akin, anak. Unay ang pagkakasakit ni Suzette. Then, ang pagpatay ng daddy mo kay Sandro. And your dad's fatal heart attack. Kung hindi lang kay Suzette, hindi malayong mabaliw ako sa sobrang hinagpis. But I need to pull myself together, Edmond. Sinong titingin kay Suzette? I'm all she's got. Noon sumabog ang luha ni Monette. Pero impit ang paghagulgol nito. Kitang-kita kung gaanong pagdurusa ang kimkim nito sa buong pagkatao. And yet, walang ibang pwedeng iyakan o hinga ng simpatya at pangunawa. Ilang saglit na minasdan ni Edmond ang mami niya. Gusto niyang sabihang karapat-dapat ito sa lahat ng paghihirap na iyon. Ngunit hindi niya iyon nasabi. Ang nadama niya kanina sa airport, nakitib ng awa ay hinalinhan ng matapat na simpatya. Nanaig ang emotional connection niya sa babaeng pinagkakautangan ng buhay. Without uttering any word, niyapos ni Edmond ang mami niya. Hinayaan niyang umiyak ito sa kanyang dibdib. Lalo lamang naghumagulgol si Monette. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na lamang pait ang lakip ng pagtangis na iyon. Somehow, she felt a big load off her shoulders. Ang pagyakap ng anak sa kanyang ina ay simula ng pangunawa at umaasa si Monette ng kapatawaran. Sinimulang ayusin ang schedule ng team ng 8 specialist na magsasagawa ng ikatlo at pinakadelikadong surgery kay Suzette. Si Edmond, sa kabilang banda ay inesikaso ang cash transfer sa personal account ng mami niya sa San Francisco mula sa bangko sa Pilipinas. Handang balikati ng binata ang medical bills ni Suzette, kahit magkano iyon abutin. Habang naroon din siya sa California, finalo up ni Edmond ang request niya sa pinaglilingkurang multinational na idestino siya sa Amerika kahit pansamantala lang. Hindi siya pinayagan. 2 lang daw ang pwedeng paglagyan sa kanya. Either sa Pilipinas o sa mother company nila na nasa Frankfurt, Germany. Nagpasya si Edmond na lumipad patungo sa Frankfurt kahit ilang araw lang siya roon para personal na pakiusapan ng kanilang Chief Operating Officer. 2 linggo pagdating niya sa California, nasa biyahe na uli si Edmond. Nasa in-transit lounge ang binata sa Heathrow International Airport sa London. Doon ang stopover ng flight na kanyang sinakyan sa LA International. In 2 hours time, sasakay siya sa eroplano patungong Frankfurt, ang kanyang final destination. Bago siya maupo sa napiling komportableng settee sa in-transit lounge, inilabas na ni Edmond ang Life at Forbes magazines na pagpapalipasan niya ng oras habang
naghihintay ng kanyang flight. Ngunit hanggang pabalat lang ng life ang kanyang natunghayan. Maya-maya lang kasi isang babae ang lumapit sa kanya, pasahero rin. At tulad niya ay naghihintay ng connecting flight. "Hello, Edmond. Kamusta?" Anang babae. Nagtaas ng tingin ang binata. Pero bago pa niya tingnan ang nagsalita, na-recognize niya agad ang boses niyon. Niya, "Oh, hello, Gianna." Si Gianna ang nagpakilala kina Edmond at Sophie. Malayong pinsan ni Gianna, ang pumanaw na fiancé ng binata. Naupo si Gianna sa katapat ng upuan ni Edmond. Kulang ito sa sigla, na masasabing out of character sa karaniway masayahing pharmacologist at researcher consultant ng isang malaking pharmaceutical company na ang headquarters ay nasa Geneva, Switzerland. "Where are you off to?" Tanong ni Edmond kay Gianna. "New York," sagot ni Gianna. "Kagagaling ko lang sa head office namin. Ikaw, galing ka sa atin?" "Galing ako sa San Francisco," sagot ni Edmond. "I'm on my way to Frankfurt." "I'm really sorry, Edmond," ani Gianna. "Hindi ako nakauwi para sa funeral ni Sophie. Ako pa naman ang pinaka-close sa kanya sa lahat sa aming magpipinsan. Ayaw kong payagan sa head office. Tatapos ko nga lang ng mahabang bakasyon. Tapos, huwag kang mag-alala, Gianna," sabi ni Edmond. "I understand." Ano ba talagang nangyari kay Sophie at doon sa kasama niyang namatay? Usisa ni Gianna, maya-maya. Ikinuwento naman ni Edmond. Gimbal ang ekspresyon ni Gianna. Nito, sinong responsable sa aksidenteng iyon? "Ang suspecha ko," sabi ni Edmond, "may foul play sa pagkamatay ni na Sophie at George Rojas. Nag-hire nga ako ng private investigator kahit isinara na ng pulisya ang kaso. Pero so far, walang progreso. Sabagay, hindi ko ma-follow up yun. Kamamatay din lang ng daddy ko. Heart attack." "Oh my God," bulalas ni Gianna. "I'm sorry, Edmond. Doble-doble palang trahedyang nangyari sa'yo. My condolences." "Thanks," pabuntong hiningang sagot ni Edmond. Sa loob-loob niya, kung alam lamang ng kausap na hindi lang doble o triple ang trahedyang nagpapabigat sa kanyang damdamin. Biglang may naalala si Gianna. "You know," umpisa nito, "a few days before Sophie's accident, nag-chat pa kami sa internet. Kababalik ko lang kasi noon sa Geneva. Ikinuwento ko ang katatapos kong bakasyon sa Tahiti. And Sophie mentioned something about a business venture. Alam mo ba yon, Edmond?" Tumango si Edmond. Niya, kumuha siya ng franchise sa Rainbows, you know? Yung currently Chic Garments Boutique. Yung kasama niyang namatay. Yun ang owner ng Rainbows. "Oh yes," muling bulalas ni Gianna. "I should have remembered as well. May binanggit din si Sophie sa akin about one guy surnamed Rojas." "George?" tanong ni Edmond. "No, oh no," sagot ni Gianna. "Pero letter G din ang start ng name." "Gilbert?" sabi ni Edmond.
Yes, that's it. Gilbert Rojas. Sagot ni Gianna. Kumunot ang noo ni Edmond. Aniya, what about him? Kilala ba ni Sophie yung si Gilbert Rojas? By the way, younger brother ni George, yung Gilbert. Definitely, sagot ni Gianna. Kilala siya ni Sophie, pero bagong acquaintance lang. I think they met sa inauguration ng isang coffee bar sa Makati. At sabi ni Sophie, nang banggitin niya sa guy na ito na naghahanap siya ng business venture, sinabi niyo ng tungkol sa rainbows. Mabilis na hinagilap ni Edmond sa kanyang ala-ala. Kung may nabanggit si Michelle sa kanya tungkol sa pagiging magkakilala ni na Sophie at Gilbert. Ngunit ang tanda ni Edmond ay wala. As a matter of fact, Edmond got the impression na hindi raw kilala ni Gilbert si Sophie. Tapos ngayon, kalabas-labas, mukhang si Gilbert pa ang nag-udyok kay Sophie na makapag-business sa rainbows. Are you alright, Edmond? Alalang tanong ni Gianna. Napuna nito ang kakaibang ekspresyon sa mukha ng kaibigan. Umiling si Edmond. Bakit? Tanong ni Gianna. Sinabi naman ni Edmond kung bakit. Si Gianna naman ang napamaang. Nito. Parang ang suspicious kung walang binabanggit na anuman yung Gilbert tungkol sa pagiging magkakilala nila na Sophie. At saka, natigilan sa pagsasalita si Gianna sa puntong iyon. Well, sita ni Edmond kay Gianna, is there something else you want to say na ayaw mo ngayong sabihin? Baka hindi importante, Edmond, pero nagbuntong hininga si Gianna at patuloy nito. What the hell? Bakit ko ba ito itatago sa'yo? Ang alin? Usisa ni Edmond. Alam mong close kami ni Sophie, di ba? Sabi ni Gianna. Nagsasabihan kami ng sekreto. Kahit trivial na pambabaing sekreto lang. It's about that guy, Gilbert. And? Sabi ni Edmond. Sabi ni Sophie. Patuloy ni Gianna. Nagpapakyut daw sa kanya yun, as if interesado itong makipagrelasyon sa kanya kahit alam na may ka-esteri siya. Pinatulan ba siya ni Sophie? Tanong ni Edmond. Namula sa puntong iyon si Gianna. Nito. Baka magalit ka, Edmond. Prangka naman si Edmond. Niya. Even if Sophie were still alive, hindi siguro ako magagalit. Alam ko ang mga pagkukulang ko sa kanya, Gianna. I had no time for her. Puro trabaho lang ang asikaso ko. Hindi ko siya pwedeng sisihin kung naakit man siya sa atensyon ng ibang lalaki. Nagbuntong hininga si Gianna. Niya. Sophie made it clear to me na hindi siya seryoso sa Gilbert na yon. At saka, halata naman daw niya na hindi rin yun seryoso. Parang, for fun lang ang pakikipag-date niya rito. Tumigas ang ekspresyon ni Edmond. Nag-apologize agad si Gianna. Akala'y isinama ng loob ng kaibigan ang ipinagtapat na indiscretion ng fiancé nito bago namatay. Siguro, sabi ni Gianna, I should have kept my mouth shut. I'm sorry, Edmond. Itinuwid naman agad ni Edmond ang maling akala ni Gianna. Niya, huwag kang mag-apologize. Nagpapasalamat nga ako dahil sa sinabi mo.
maaaring mahalaga ang ibinigay mo sa aking impormasyon. In what way? Usisa ni Jana. Tumindi ang suspetsa kung may foul play nga sa pagkamatay nila Sophie at George, sagot ni Edmond. Napamulagat si Jana nang ma-realize ang implikasyon ng mga sinabi niya tungkol kina Sophie at Gilbert. Pinagsususpetsahan mo si Gilbert? Nito sa binata. Hindi nagkawang sumagot ni Edmond. In-announce sa loudspeaker na bukas na ang check-in counter para sa flight patungong New York. Iyon ang connecting flight ni Gianna. Tumayo na iyon, nagbilin kay Edmond na huwag kaligtaang i-update siya kung anuman ang development ng kutob niya. Umoo ang binata at saka tinungo ang pinakamalapit na payphone. Como tuliro at kabado, hindi kaagad mataya ni Edmond kung anong oras na sa Pilipinas. Ang suot niyang relo ay synchronized pa sa oras sa San Francisco, 6:00 ng umaga. Pero nasa London siya ng mga sandaling iyon at doon, ayon sa orasan sa dingding ay 1:00 ng hapon. Just the same, tumawag pa rin siya sa Pilipinas. Kahit anong oras pa doon ngayon, kailangan niyang ma-warningan si Michelle tungkol kay Gilbert. Malay niya kung pagbabalakan din siya nito ng masama dahil sa pagkabigong manahin ang bulto ng ari-arian ng nakatatandang kapatid. Kung sa balak, talagang may balak si Gilbert kay Michelle. Ngunit ibang klase ang balak ng una sa huli. 10:00 ng gabi. Nasa aklatan tanggapan sila sa bahay ng binata. Hawak ni Gilbert si Michelle sa magkabilang pisngi habang ginagawaran niya ito ng halik. Hindi naman umaangal si Michelle. Nakikiramdam lang siya na siguro isang pagkakamali sa kanyang parte ang makiramdam. Kasi eksperto si Gilbert. Maraming babae ang magdedeklarang he's a damn good kisser. Sandali pa, handa na si Michelle na yumapos din at gantihan ang uhaw na paghalik sa kanyang binata. Bibigay pa si Michelle sa ekspertong pag-manipulate sa kanya ni Gilbert na obviously ay intensyong papag-initi ng dalaga at dalhin sa kama? Ngunit bakit nga ba hindi binanggit ni Gilbert na kilala niya at nakadate pa ang babaeng kasama ni George na namatay sa carbon monoxide poisoning sa garahe ng Shasta Motel? May batayan nga ba ang suspetsa ni Edmond na sinadya ang pagkamatay ng girlfriend niya at boyfriend ni Michelle? Abangan